Natapos na ako sa experience natin, religious experience. Ito po, may 5 na types of graces. Una, sanctifying grace kahapon. Pangalawa is actual grace. Pangatlo is sacramental grace. Pang-apat is the charism or charism, a special gift or charism. Pang-5 is state of life, grace. So, nandito tayo sa pangalawa. Actual grace. Ready na kayo? Ang ganda nito, no? CCC 2000, Catechism of the Catholic Church. Actual graces are God's interventions, whether at the beginning of conversion or in the course of the work of sanctification. So, yung actual grace is the initiative of God, not ours. Ang Diyos, yan po yung initiative ng Panginoon. Hindi yan atin. Bunga yan sa mercy and love of God. Yung actual graces. No? Ang talino ni St. Thomas Aquinas dahil may dalawang dinidistinguish niya yung actual grace. There are 2 types of actual graces. Prevenient grace, gratia preveniens. Ano una? Prevenient grace. Ano una? Prevenient grace. Ang pangalawa is cooperans gratia. Gratia cooperans. Ang pangalawa? Gratia cooperans or cooperating grace. Okay? Yung actual grace, ito. Una, prevenient grace. Dito tayo. Para makuha ninyo yung prevenient grace or gratia preveniens. God moves first. Ano itong prevenient grace? God moves first. Di ba? Hindi kayong tumawag sa akin, ako ang nagpili sa inyo. Hindi kayo ang nagpili sa akin. Ako ang nagpili sa inyo. Hindi kayo ang unang umibig. Ako ang unang umibig sa inyo. Yan po ang example. God moves first. Siya talaga ang nag-una. Nagpakita ng kagandahang loob. Prevenient grace is a grace that comes before any human decision. Nauna na siya. Before your decision, nauna na yung prevenient grace. No? Pinuprovidean tayo ng grasya ng Diyos. Wow. Grabe yung pag-ibig ng Diyos, no? Ano yung rason? Theological reason. Awakens the soul, enlightens the intellect, inclines the will toward the good, begins conversion. It operates without prior human cooperation because the human will is wounded by sin and cannot initiate supernatural good by itself. Dahil wounded na tayo eh. Hindi na tayo maka-initiate ng mabuti. Supernatural good. So therefore, nag-provide ang Diyos sa atin ng actual grace. Particularly, prevenient grace. God moves first. So yung operation, nauuna na sa human cooperation. Man cannot prepare himself for grace unless God moves him. Ano? Man cannot prepare himself for grace unless God moves him. No? Anong biblical foundation nito? No? No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Ito po, na-connect natin. So, itong pagparito ninyo, it is a prevenient grace. Before pa kayo naparito, you receive actual grace. Wow. No? Yung makikinig kayo dito, kaburing ka, Father. Nakatulog na gali may Father. Because you receive actual grace. And this actual grace is prevenient grace. God moves first. Di ba? Pasalamat tayo nandito tayo. Bakit? Nadagdagan yung kaalaman natin. It is a prevenient grace. No?
No one can come to me unless the Father who sent me draws him. So itong pagpunta ninyo dito? Because Father who sent me draws him. Ang Diyos Ama ang rason bakit nandito kayo ngayon. Because He provided you prevenient grace. God moves first. Wow. So, nag-move ng Panginoon ngayon dahil sa inyo. Natutuwa na kayo ngayon. Na-inspire na kayo ngayon. Totoo, hindi. Magbagong buhay na ako. Na-touch ako sa mga series of catechism. Na-touch ako. Bakit ngayon lang? Iyak ka pa, no? God draws first. This is prevenient grace. Bago ka nagdasal, you receive prevenient grace. Actual grace. God moves first. So meaning, prevenient grace safeguards. Ito yung dogmatic importance, mga kapatid. Meaning, God's absolute primacy sa lahat ng mga desisyon ng mga tao. Okay? He provided you graces. Bago ka nag-receive ng confession, you receive already prevenient grace. Bago ka nagdasal, you receive already prevenient grace. So, God's absolute primacy. Maintindihan natin. God is absolute. He is in control of everything. The truth that salvation is always gift before task. Itong salvation natin, yung salvation natin, kaligtasan natin, it is a gift, by the way. It is not because of our goodness, but because of the goodness of the Lord. Pangalawa, dito tayo sa pangalawa. Ano yung una? Prevenient grace. Pangalawa? Cooperance, gracia cooperance, cooperating grace. Dahil nag-initiate na ang Diyos, nag-invite na ang Diyos sa iyo, nagbigay na ang Diyos sa iyo ng prevenient grace, God moves first, tayo naman mag-cooperate. When we respond to it, pumupunta kayo ngayon, you receive before, pagpunta nyo dito, you receive prevenient grace. Pag-cooperate nyo dito, pag-cooperate nyo sa mga rule of life, sa mga process na binibigay sa mga team natin, tinatawag yan, gracia cooperance. Yeah? Cooperating grace. Nag-cooperate na tayo. No? The grace of God will operate when we cooperate. Uy. Naintindihan niyo? The grace of God will operate when we cooperate. So, cooperating grace. When we respond, when we say yes, it is cooperating grace. Gracia cooperance. Nasabtan ninyo? Uy, saan ang cooperance? Once prevenient grace has moved the will. So, i-influence na yung will natin sa prevenient grace. Cooperating grace enables the person to freely act with the grace. Freely act. Hindi po pinipwersa ka. Hindi po ini-impose, but freely act with that grace. Ano mangyari? Strengthens the will to carry out the good. Kahit nag-iisa ka lang. Alam nyo, first time po nag-file ako ng kaso sa mga politiko, di ba? Nag-iisa lang po ako. But I am doing this out of love. Sino nang maging gustong leader sa sunod? Nabibilang ko na yung 5, may 2 pang sunod. Di ba? Gusto ko pang, ganahan pa baka mag-leader? Hindi na. Hindi yan yung panawagan ko sa sunod na eleksyon. Dahil kapag magkaisa tayo dyan, marami tayong, mababago talaga yung Bohol, yung probinsya sa Bohol. Marami na nagagalit kay Father Darwin. Okay lang. Because the prevenient grace is there. And when we cooperate, the prevenient grace, we act freely with the grace of God. Hindi na tayo matatakot.
strengthens the will to carry out the good, sustains perseverance. Perseverance. Pagpatuloy. Dahil marami sa atin, ano nangyari sa atin? Active lang. Excited lang kapag bago pa. In the middle, no. Nahihinaan na. Wala nang lakas, wala nang gana. Totoo, hindi. Bago pang liminister, laging nagsiserve. Kahit walang misa, nagsiserve pa rin. Nung meron ng mga pagsubok, hindi na nakita, mabaglubot ng lood. Sustains perseverance. When there is prevenient grace and when we cooperate, we persevere. Come what may. Ano pa? Enables meritorious acts. Here the human will is not passive, but truly active. Hindi lang tayo passive. Cooperation. Yung pag-invite namin, pagkatikais ninyo na kailangan natin mangumpisal, when you kneel down before the confessional box, it is a cooperating grace. Amen? Kung ang pagpunta mo every Sunday, every day sa mga may sakit, na makasimba na sila every Sunday, it is a cooperating grace, mga kapatid. So yan po ang actual grace. Grace, the same grace is called prevenient in as much as it moves us, and cooperating is as much as we act with it. Muna, importante na hindi na divide ang grasya, isa lang po. Grace is not divided. Human freedom is not destroyed. God remains the first cause. Man is a true secondary cause. Hindi po na-divide yung grasya. Pero, para maintindihan lang natin, dinistinguish lang ni St. Thomas. God, ito yung conclusion mga kapatid. God created me without me. But God will not save me without me. Ulitin ninyo. God created me without me. But God will not save me without me. Paano yan? May binibigay siya ng prevenient grace. Pero hindi ka naman nag-cooperate. Hindi ka naman nangungumpisan. Gilagbas ito spikas dunggan. Asas. Protestante na magpangutok. Katolikong dako, protestanting utok. So, that's the theology of grace, the actual grace. No? Distinguished into two. The first one is prevenient grace. The second one is cooperating grace. God moves first, and when we respond to His invitation, it is cooperation. The grace of God, ulitin nyo, the grace of God will operate when we cooperate. Yan na po yung actual grace. No? Plus, sanctifying grace, sa mga hindi nakinig kahapon, doon po ang sanctifying grace. Bukas naman, i-discuss natin ang sacramental graces. Okay? There are 5 graces taught by the Catechism of the Catholic Church para ma-widen yung ating unawa sa theology of grace. Naintindihan nyo ba ako? Totoo, dahil uulitin ko kapag hindi kayo nakaintindi. No? Mubalik taan is uno. Amen? Palig manindog atong ampu